Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gemma. Naninirahan dito sa Sitio Lourdes, sa Balin sa Sayaw, Abuyog, Leyte. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, nangyari ito may katagalan ng panahon ng nakakalipas sa isang purok sa probinsya ng Capiz, kung saan naninirahan ang mga magulang ng aking ina. Isang beses noon, kakauwi ko pa lamang sa bahay, nang madatnan kong umiiyak si nanay. Nakita ko rin ang kapatid niyang si Tia Lorna na namumula at namumugto ang mga mata. At mahahalata mong kagagaling lamang nito sa pag-iyak. Saglit na inilapag ko ang bitbit kong gamit at nilapitan ng dalawa nun. Tia Lorna, napadalaw po kayo. Kamusta na po kayo? Nag-aalanganing ngiting pagbati sa tiyahin ko. Naisip ko kasing baka nag-away silang magkapatid o kaya naman ay nagkasagutan nun. Saglit na tumingin sa akin ang tiyahin ko at pilit ang ngiting nagsabing ayos lamang siya. Bumisita umano siya sa bahay namin dahil may mahalaga siyang balitang ipinarating sa aking ina. Nay, may problema po ba? Bakit po kayo umiiyak? Baling at pag-aalalang tanong ko sa aking ina. Ilang segundo ang nakakalipas ay wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Sa halip ay patuloy pa rin ito sa paghagulgol nun. Dahil sa wala nga akong makuhang sagot sa kanya ay ang tiyahin ko na lamang ang tinanong ko kung ano ang nangyayari at bakit umiiyak si nanay nun. Nagbiro pa nga akong baka kinurot ni Tia Lorna si nanay kaya ito umiiyak. Sa mahinang boses ay sinabi ng tiyahin kong ibinalita niya sa aking ina na may matinding sakit na dinaramdam ang kanilang ama at ilang linggo nang nakaratay sa may higaan. Hindi na makatayo dahil sa malaking sugat na natamo sa binti nito. Nakiusap raw si Lolo Ador kay Tia Lorna na sunduin si nanay dahil gusto niya itong makita bago pa man umano bawian ng buhay ang abuelo ko. Kahit sa uling pagkakataon lamang o no ay mag-usap sila. Simula umano nang magkasakit si Lolo, walang araw na hindi niya hinahanap si nanay. Palagi niyang kinukulit si Tia at nakikiusap na puntahan itong panganay nga niyang kapatid at kausapin itong bisitahin siya. Kahit sa huling sandali man lang. Kailangan umano ni Lolo itong si nanay. Nakikiusap siya na kahit sa huling pagkakataon, magpakita sa kanya si nanay. Dagdag pa ni Tia, gusto na rin kasi umanong makita nila Lolo at Lola, ang mga anak niya. Napakunot noo at nagtataka ako nun. Dahil akala ko ay kung ano na ang nangyari sa aking ina. May sakit lang pala ang kanyang ama. Kung makahagulgol naman ang iyak si nanay ay akala mo namatayan na. Sinabi ko sa aking inang puntahan niya ang kanyang ama para magkita na sila at magkausap. Total naman ay gustong-gusto na siyang makita nito. Baka yun na ang tamang panahon para magkita at magkabati na silang mag-ama nun. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kagiliw, ilang taon nang hindi nag-uusap o nagkikita man lamang ang aking ina at ang mga magulang niya. Dahil sa kwento ni nanay, bago pa man umalis sa bahay ng kanyang mga magulang, ay nagkasagutan umano sila ng kanyang ama at pinagsasalitaan siya ng hindi maganda. May ginawa raw kasi ang lolo ko na mas lalong ikinasama ng loob at ikinagalit ni nanay nun, na magpasa hanggang ngayon ay hinding-hindi niya matatanggap. Simula nang umalis ang aking ina sa bahay ng kanyang mga magulang, ay palaging si Tia Lorna na lamang ang bumibisita sa aking ina. Nay, pumayag na po kayo. Punta na po kayo sa bahay nila Lolo. Ni minsan,
hindi na po natin sila nabibisita eh. Gusto ko naman pong makita at makilala yung lolo at lola ko. Pakiusap ko noon. Dahil yun naman talagang nais ko. Gusto ko makilala ang mga magulang ni nanay. Dahil simulat sa pool, hindi ko pa sila nakita noon. Saglit na pinunasan ng aking ina ang mga luha niya sa pisngi at saka nagsabing kailanman ay hinding-hindi kami pupunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Pero Nay, hindi po ba kayo naaawa sa ama niyo? Siya na yung nakikiusap na makita kayo. Ayaw niyo bang? Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin dahil mariing sinabi ng aking inang, huwag akong maging makulit. Kahit kailan ay hindi ko siya makukumbinsing pumayag na pumunta kami sa lugar ng kanyang mga magulang. Wala siyang pakialam kung mamamatay man ang kanyang amang hindi sila nagkakausap noon. Tinanong ko siya kung bakit hindi kami pwedeng pumunta gayong nakaratay na nga ang kanyang ama at kailangan siya nito. Ganoon na lang ba talaga katindi ang galit na nararamdaman niya para matiis niya ang kanyang ama? Sa panahong kailangan siya nito. Kahit sa kahuli-hulihan ay matigas pa rin talaga ang puso ng aking ina at matindi pa din ang galit na nararamdaman niya para sa kanyang ama. Ay naku naman po, Nay. Huwag niyo na pong pairalin yung galit na nararamdaman niyo para kay Lolo. Kung meron man kayong hindi magandang pagkakaintindihan, baka pwedeng ibaon niyo na lamang po sa limot. Magkapatawaran na po kayo ni Lolo Ador. Wala kang alam, Gemma. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Anya, at muli namang humagulgol ng iyak nun. Nay naman, matanda na po kayo. Dapat hindi na kayo nagtatanim ng galit. Tsaka siguro naman matagal nang pinagsisisihan ni Lolo Ador yung kung ano man yung nagawa niyang kasalanan sa inyo. Dahil sa totoo lang, Sir Seth, kahit anong pangungulit kong itanong sa aking ina kung ano ang dahilan ng matinding galit na nararamdaman niya kay Lolo Ador, hindi niya sinasabi sa akin o maski sa mga kapatid ko. Palagi niya na lamang iniiba ang usapan kapag kinukulit ko siya noon na magbakasyon sa lugar ng kanyang mga magulang. Ilang saglit pa ang nakalipas ay dumating na si tatay at nakita niya ang sitwasyon ng aking ina. Tulad ko kanina pagkarating sa bahay ay ganoon rin ang ginagawa ng aking ama. Nag-aalalang tinanong niya ang aking ina kung ano ang nangyayari noon. Nung sabihin sa kanya ni Tia Lorna ang dahilan, saka pa lamang napahinga ng maluwag si tatay at kinumbinsi ang aking inang bumisita sa bahay ng mga magulang nito. Siguro wala namang masama kung bumisita tayo, di ba? Matanda na yung tatay mo at nakaratay na. Patawarin mo na siya. Anya pa ni tatay nun. Sinabihan ako ng aking amang kumbinsin niya si nanay na pumunta kami sa lugar na kinalakihan nito. Para naman kahit papano ay makilala ko ang iba pang kaanak ni nanay nun na naninirahan doon at maging ang kanyang mga magulang. Kinabukasan nga pagkagising ko sa umaga, habang nag-aalmusal kami ay sinabi ng aking inang pumapayag na siyang pumunta kami sa tirahan ng kanyang mga magulang. Pero sa isang kondisyon. Kahit anong mangyari, ay wag na wag kaming aalis ng dalawa kong kapatid sa tabi niya o sa tabi ng aming ama. O kaya naman ay wag kaming basta-bastang lumabas ng bahay nang hindi sila kasama. Bakit naman po, Nay? Parang ginawa niyo naman po kami mga batang paslit niyan. Ano yun? Sunod-sunuran kami sa inyo kahit saan kayo magpunta? Kapag naroroon na tayo sa probinsya nila Lolo? Tanong ng kapatid kong si Kuya Marlo. Basta, sundin niyo na lamang yung mga sinasabi ko para tapos ang usapan. Para sa inyo lang din naman itong sinasabi ko eh. Anya. Para wala nang ang usapan pa ay tumango na lamang kaming magkapatid nun. Sinunod nga namin ang sinabi niya. Nang araw ngang yun ay bumiyahe na kami papunta sa lugar kung saan nakatira ang kanyang mga magulang.
Pagkarating namin sa terminal, ay sumakay pa kami ng habal-habal papunta sa Purok. Habang binabagtas namin ang daan, ay bahagya kong nilibot ang aking paningin sa mga kabahayang dinadaanan namin. Habang tumatagal kasi sa pagbabiyahe, ay napapansin kong paunti-unti nang kumukonti ang mga kabahayan. Hanggang sa napadako na kami sa nag-iisang bahay na napapalibutan ng naglalakihang mga puno. Pagkababa ko ng sasakyan, ay hindi ko naiwasang magtaasan ng mga balahibo sa batok nun. Hindi ko alam kung bakit kinilabutan ako ng mga sandaling yon. Parang nakakatakot naman dito. Nakakapanindig balahibo yung katahimikan. Irinig kong wika ng kapatid kong babae sa mahinang boses nun. Pinasadahan ng tingin ng bakuran ng bahay na nasa harapan namin. Medyo may kalumaan na ang bahay. Yari sa tabla ang dingding at yero naman ang bubungan, pero ganun pa man, ay masasabi kong pulido ang bahay dahil sa para yung mga sinaunang bahay ng mga Kastila. Tiyang, sigurado po ba kayong dito nakatira ang mga magulang ninyo ni nanay? Tanong ni Kuya Marlo at inalalayan ng magbaba ng gamit si Tia Lorna. Siguro ay nakaramdam rin ng hindi maganda ang kapatid kong lalaki noon. Isang matipid na ngiti lamang ang iginawad ng tiyahin namin sa tanong ng kapatid ko. At naglakad na papasok sa loob ng bakuran. Maya-maya pa ay may isang matandang babae ang nagbukas ng pintuan noon. Malapad ang pagkakangiti nito. Nang makita kami, at mangyak-yak na lumapit sa aking ina't niyakap ng napakahigpit si nanay. Tinanong niya ito kung bakit ngayon lamang nagpakita. Kitang-kita sa mga mata ng abuela ko ang pagkasabik na makita si nanay noon. Ito na ba mga apo ko? Tanong niya matapos yakapin ng aking ina at pinunasan ng mga luha. Opo, Nay. Sila na nga po. Pasensya na po kayo at hindi ako nakadalaw. Sana po naiintindihan ninyo. Tugon ng aking ina. Abay, ayos lamang yun, anak. Ako nga ang nahihiya sa'yo dahil sa nangyari. O siya, halina kayo't pumasok na sa loob na lamang tayo ng bahay mag-usap. Sigurado ako matutuwa ang tatay mo kapag nalaman niyang nandito na ang panganay niyang anak. Hayaan ng abuela ko matapos naming magmanong magkapatid noon. Nang banggitin ng abuela ko ang pangalan ng aking lolo, ay nakita kong biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni nanay. Ang kaninang ngiti sa labi ay napalitan ng pagkasimangot noon. Narinig kong sinabi ni lolang, huwag raw mag-alala ang aking ina. Dahil matagal nang pinagsisihan ng kanyang ama ang kapangasang ginawa nito. Nangako rin ang kanyang amang hindi na ito gagawa ng anumang hakbang na ikakapahamak ng mga anak niya. Lalong-lalo na sa panganay na anak. Sa totoo lang, matapos kong marinig yon ay kung ano-anong mga kabulustugan ang pumasok sa aking isipan. Naisip ko pa noong baka pinagtangka ang halayin ni Lolo Ador ang aking ina. Kung kaya't ganoon na lamang katindi ang galit na nararamdaman nanay. Sa bungad pa lamang ng pintuan ay may kakaiba na akong malansang amoy na nalalanghap. Parang amoy baktol o amoy nabubulok na laman na hindi ko maintindihan. Sandali pa akong napatakip ng ilong pero kaagad ko namang inalis ang kamay ko sa pagkakatakip nun. Baka kasi isipin ni Lola na maarte ako at mamaya madismaya pa siya kapag nakita niya ako sa ganong sitwasyon. Mga apo, gusto niyo bang makita ang lolo niyo? Masayang tanong sa amin ni Lola Minda. Sasagot na sana kami pero mabilis na kumontra ang aming ina. Sinabi nitong hindi pwedeng makita kami ni Lolo Ador. Hayaan na lamang siya ang magpapakita rito ng sa ganon. Kahit sa huling sandali ay magkausap silang dalawa.
at magkapatawaran nun. Hindi naman sa wala na akong tiwala, Nay, pero hindi naman pumunta dito ang mga apo ko para makita si tatay o makita ni tatay. Sa ating lahat, ikaw mas nakakaalam at nakakakilala kay tatay kung ano ang kaya niyang gawin kapag ginusto niya. Kaya sana kahit sa mga apo niyo lang po, bumawi kayo at huwag niyong hayaang mapahamak sila. Wika ng aming ina na siyang ikinagulat naming magkapatid noon. Malungkot ang mga matang humingi ng paumanhin si Lola Minda. Habang tumatagal ang usapan nila ay hindi ko na maintindihan kung ano ang ibig tukuyin ng aking ina. Natigil lamang ang pakikinig ko sa usapan nila nang balingan kami ni Lola Minda at sinabihang ihahatid na kami sa silid pahingahan nun. Kinagabihan ng araw na yon ay hindi ako makatulog. Sa palagay ko ng mga sandaling yon ay tila ba namamahay ako. Dahil kahit anong pikit ng mga mata ko ay hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Sumasakit na lamang ang ulo ko pero wala. Ayaw pa rin akong dalawin ng antok nun. Nung tingnan ko ang orasan ay pasado 12:00 na ng hating gabi. Ay, buti pa sila. Ang sarap-sarap na ng tulog. Napahinga na lamang ako ng malalim at bumangon para sana'y buksan ang bintana. Makalanghap man lamang ng hangin kahit papano. Pero nung akmang bubuksan ko na sana ang bintana, bigla na lamang akong napaatras. Sa kadahilan ng may malakas na puwersa ang bumagsak sa bubungan ko. At parang may malaking mga pakpak ang pumapagaspas nun. Kasabay noon ay ang mahihinang pagsinghap at huninang wakwak na aakalain mong bumubulong na lamang sa tenga ko. Kinilabutan ako sa isiping may aswang sa taas ng bubungan. Hindi naman kasi lingid sa akin ang tungkol sa mga ganitong nilalang. Dahil nakakapanood ako sa telebisyon tungkol sa mga ganon. Halos tumalon na ako pabalik sa higaan dahil sa takot na nararamdaman ko. Mabilis na akong nagtalukbong at sumiksik sa kapatid kong babae. Habang nakatalukbong ay pinapakiramdaman ko ang nilalang na nasa may taas ng bubungan nun. Rinig na rinig ko pa ang pagtaas baba ng mga pakpak nitong sumasayad sa yero. Lumakas na rin ang hangin sa buong paligid na animoy may paparating na bagyo. Dahil sa sumasabay rin sa paghampas ng pakpak ang mga sanga ng puno sa bubungan ng bahay. Maya-maya pa ay narinig kong parang may sumisitsit mula sa may taas ng bubungan. May lumalangit-ngit na parabang marahang tinutuklap ang bubungan ng bahay nun. Nang mga oras na yon, tagaktak na ang pawis ko sa noo. Malakas na rin ang pagkabog ng dibdib ko at halos mabingi na ako't wala na akong ibang naririnig kundi ang langit-ngit at uyog na mga sanga. Dahil sa lakas ng hangin nun. Kahit hindi ako paladasal ay talagang aaminin kong ng mga sandaling yon ay napadasal na lamang ako at lahat ng kilala kong santo. Tinawag ko. Humingi ako ng gabay at tulong na sana'y paalisin na ang kung anumang nilalang ang nasa bubungan ng bahay. Hindi katagalan, Sir Seth. Marahil ay dininig ng nasa taas ang panalangin ko. Dahil bigla na lamang tumahimik ang buong paligid. At nawala na ang nilalang sa taas ng bubungan. Maging ang malakas na hangin ay tumigil na rin nun. Saglit pa akong nakikiramdam hanggang sa hindi ko na namamalayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan, tanghali na ako nagising. Pagkatbangon ko ay dumiretso na ako sa kusina para maghanap ng pagkain. Gising ka na pala, anak. Sandali lang at maghahanda ako ng pagkain mo. Bungad na wika ng aking ina nang madatnan ko siya sa may kusina.
Habang nagsasandok siya ay sinabi niya sa akin huwag akong basta-bastang kumuha o sumandok ng pagkaing nakahain. Kakainin ko lamang umano ang mga pagkaing nakahain sa mesa o sa plato ko. Kung siya ang magluluto o magsandok ng pagkain nun. Maliban doon, wala nang iba. Bakit naman po, Nay? Paano kung si Lola yung magbigay sa akin ng pagkain? Tanong ko. Nag-usap na kami ni Nanay tungkol dyan. Tugon niya. Matapos niya akong bigyan ng pagkain ay sumagi sa isipan ko ang tungkol sa nangyari kagabi. Anay, wala po ba kayong nararamdamang kakaiba kagabi? Anong nararamdamang sinasabi mo, anak? Nilunok ko muna ang inungoy ang pagkain bago nagsalita nun. Kasi Nay, hindi ako sigurado kung aswang ba o kung ano yung naririnig ko kagabi. Napansin kong saglit na itinigil ng aking ina ang ginagawa't tumingin ng diretso sa akin nun. Ano ka mang sabi mo? Ang sabi ko po, may narinig akong kakaibang huni kagabi. Hindi kayo may aswang dito. Wika ko sa aking ina't medyo tinaasan ko pa ang boses ko para marinig niya nun. Mabilis niyang sinabi sa aking hinaan ko umano ang boses ko. Dahil baka mamaya ay may makarinig pang iba sa mga sinasabi ko. Bakit naman po, Nay? Totoo naman po yung sinasabi kong may naririnig talaga akong kakaiba kagabi. At siguradong sigurado ako, hindi normal na hayop yun. Tinanong niya ako kung ano ang ginawa ko matapos marinig ang huni na yon. Sinabi ko naman sa kanyang dahil sa takot, ay patakbo na akong bumalik sa higaan at nagtalukbong nun. Balak ko kasi sanang buksan ang bintana para makalanghap ng sariwang hangin. Kaya lang, bago ko pa man mabuksan ang bintana, ay narinig ko na ang malakas na pagkalabog sa bubungan. Kaya napatakbo ako sa higaan ko nun. Bumuntong hininga lamang siya at nagwikang kalimutan ko na lamang umano ang kakaibang napapansin ko kagabi. Baka pusa lamang yon. Inakala ko lamang umanong aswang. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil lumabas na ng kusina si Nanay matapos niyang sabihin sa akin ito. Kinahapunan naman habang nag-uusap kami ng mga kapatid ko sa may balkonahe. Nagulat na lamang kaming bigla. Nang magsisisigaw si Nanay, pinagmumura niya si Lolo Ador. Napatakbo kaming lahat papunta sa silid kung saan naroroon si Nanay at si Lola Menda. Pagkalapit namin sa pintuan ng silid tulugan ni Lolo Ador, wala nang tanong-tanong pang agarang binuksan ng kapatid kong lalaki ang pintuan nun. Gayon na lamang ang hilakbot ko nang makita kong nakadapa sa may higaan si Lolo. Walang tigil sa pagtulo ang laway. Namumula ang mga matang, halos lumuha na. Nang lumingon ito sa aming magkakapatid, umaangil ito na parang pusang nagagalit at pilit na inaabot ang aking ina, na parabang meron itong nais ibigay. Sigaw naman ng sigaw si Lola Minda at sinasaway si Lolo Ador na tumigil na. Nangako ka sa aming mga anak mong hindi mo ipapasa sa panganay mo anak ang pagiging aswang mo, Ador. Tumigil ka na sa binabalak mo. Sigaw ni Lola na siyang ikinalaki ng mga mata naming magkakapatid. Hindi na ako papayag pang mapahamak ang mga anak ko dahil lamang dyan sa pagiging awok mo, Ador. Kung may natitira ka pang pagmamahal sa mga anak mo, sa iba mo na lang isali ng pagiging aswang mo. Pakiusap ni Lola Minda. Tila natauhan naman si Lolo Ador. Bahagya itong tumigil sa ginagawang pagnanais abutin si Nanay at parang asong umaatungal ng iyak nun. Humagulgol na nagwika ang abuelo kong hindi niya na kaya pang tiisin ang sakit na nararamdaman. Gustong-gusto niya nang mamahinga.
kaya't nakikiusap siyang saluhin na ng aking ina ang pagiging aswang niya. Matagal na panahon nang gusto niyang mamahinga pero dahil sa ayaw saluhin ni nanay ang pagiging awok, kaya't hindi siya mamatay-matay nun. Awang-awa ako nang pinagmasdan ko ang payat na pangangatawan ni Lolo Ador. Buhay na buhay pa siya pero para ng bangkay na unti-unting naaagnas. Pasintabi po sa mga kumakain mga kagiliw. Noong titigan kong maigi ang sugat ni Lolo Ador, mula sa paa papunta sa tuhod. Halos malata na yon. At may mga maliliit na insekto akong nakikitang gumagalaw-galaw. Parang may mga itlog rin ng bangaw at nakakasukayong pagmasdan. Marahil, yun ang nalalanghap ko noong unang pasok ko pa lamang sa bahay. Napakayapis na rin ang kanyang pangangatawan. Parang butot balat na. Humpak na rin ang kanyang mukha. Mga bata, lumabas na kayo dito sa kwarto ng lolo nyo. Magsipasok na kayo sa silid nyo at huwag kayong lumabas hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag ba? Mariing utos sa amin ni Lola Minda. Nagmadali na akong hinatak ang kapatid ko at dinala sa silid tulugan. Para akong lutang na hunghang ng mga sandaling yon. At hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang nakakaawang kalagayan ni Lolo. Yun, naiintindihan ko na kung bakit napakatindi ng galit ni nanay kay Lolo. Rinig kong wika ng kapatid kong babae noon. Bakit ate? Tanong ko. Sinabi niyang malinaw ng kaya galit na galit si nanay at matagal na panahon na siyang hindi nagpapakita. Yun ay dahil sa noon pa lamang ay gusto nang ipasa ni Lolo Ador ang pagiging awok nito kay nanay para makalaya na sa sumpa ng pagiging aswang. May mga naririnig kasi umano siyang ganoong klaseng kaganapan na may mga aswang talagang ganon na tanging ang panganay lamang na anak ang siyang maaaring sumalo sa pagiging aswang ng isa sa mga magulang nito. O kung ayaw mang tanggapin ng panganay na anak, ay ang bunsong apo sa panganay ang pwedeng pagpasahan nun. Nang sa ganon ay malaya ng makapagpahinga, matapos ipasa ang pagiging awok. Nagkatinginan kaming magkapatid at sabay ring napatingin sa akin ang dalawa kong kapatid nun. Sa kadahilanang ako ang bunso sa aming magkakapatid. Sinabihan ko silang huwag manakot dahil hindi nakakatuwa. Malinaw nating naririnig kanina yung sinasabi ni Lola Minda, hindi ba? Na isang aswang si Lolo Ador. Muling wika sa akin ng kapatid kong lalaki. Kalokohan naman yung sinasabi mo. Hindi totoo yan. Wika ko at pilit na pinapakalma ang sarili. Sa totoo lang, nag-umpisa na naman akong kabahan at nararamdaman ko na naman ang pangangatog ng kamay ko. Sumagi rin sa aking isipang hindi kaya isa sa dahilan rin ang nangyari kagabi noon. Dahil kung iisipin lang ng maigi, bakit sa dinami-rami naming nandito sa bahay kagabi, bakit natatanging ako lamang ang hindi makatulog at nakarinig ng huni ng wakwak? Noon kasing tanungin ko ang mga kapatid ko ay wala rin silang kamalay-malay na inaaswang na pala kami kagabi. Hindi kaya si Lolo Ador yung aswang kagabi? Sampit ko noon. Saglit na tumahimik ang dalawang kapatid ko at nagkatinginan, na para bang nag-uusap ang kanilang mga mata sa isa't isa. Hoy, kayong dalawa dyan. Bakit ganyan kayo kung magkatinginan? Huwag niyong sabihing tatakutin niyo na naman ako, porket ako yung bunso dito. Kabadong tanong ko. Ilang saglit pa ay bumukas ang pintuan at pumasok ang mga magulang ko. Kaagad na niyakap ako ng aking ina at tinanong kung ayos lamang ba kaming magkapatid noon. Ayos lang po kami, Nay. Kayo,
Ayos lang ako anak. Mag-impake na kayo ng mga gamit dahil bukas na bukas, uuwi na tayo. Uuwi na ho. Nakapag-usap na po ba kayo ng masinsinan ni Lola Minda at Lolo Ador? Natahimik ang aking ina. Pero maya-maya ay nagsabing nag-usap na sila ng masinsinan ni Lola Minda. Pero si Lolo Ador, mukhang tuluyan ng nilamon sa pagiging aswang nito at pagiging makasarili. Dahil kahit anong pakiusap niya ay hindi talaga nakikinig si Lolo Ador nun. Sinabihan ko siyang bakit hindi na lamang lumapit sa may manggagamot o albularyo sila Lola Minda. Baka may iba pang paraan para maalis ang pagiging aswang ni Lolo Ador. Sumagot naman ang aking inang minsan na raw lumapit sa magaling na manggagamot at albularyo si Lola para ipagamot si Lolo nun. Kaya nga lang ay hindi nila mahanap-hanap ang lunas para maalis ang pagiging aswang nito. Hanggang sa sinukuan na lamang ito ng mga albularyo at manggagamot na nilapitan nun. Nay, ano po yung gagawin natin? Hindi naman pwedeng habang buhay mong takasan si Lolo Ador. Tingnan mo nga't napakatagal mo na siyang iniwasan pero ayan, buhay na buhay pa siya. Hinihintay niya yung pagbabalik mo. Dahil wala siyang ibang pagpapasahan, kundi ikaw lang. Dahil ikaw ang panganay na anak. Tanong ng kapatid kong lalaki noon. Sinabi ng aking inang minsan na silang sinabihan noon ng manggagamot na kung ayaw niya o manong tanggapin ang pagiging aswang ni Lolo Ador, isa lang ang pwedeng solusyon. Yun ay kung kakayanin niya at masisikmura niya nun. Anong solusyon? Tanong ko. Kailangan kong patayin si tatay para hindi na siya maghirap pa at hindi na niya maipasa ang pagiging aswang niya. Manghiyak-ngiyak na wika ni nanay. Sabay kaming napamaang ng kapatid kong babae at hindi makapaniwala sa sinasabi ng aming ina. Tinanong pa siya ng kapatid kong lalaki kung wala na bang ibang solusyon maliban doon. Bakit kailangang idaan pa sa brutal na pamamaraan kung pwede namang hindi? Dahil sa totoo lang ay napaka-imposibleng mangyari yon. Dahil hindi naman mamamatay tao ang aming ina. Sunod-sunod na umiling ang aming ina't nagwika na yun lamang ang natatanging paraan. Kaya nga umalis siya at nagpakalayo-layo nun. Dahil ayaw niyang masaktan ng kanyang ama. Hindi niya ito kayang patayin. Sana hindi na lang ako pumayag na pumunta dito. Sambit ni nanay. Noong mga sandali nga na yun ay nag-impake na kami. Dumating naman ang mga kapatid ni nanay at binantayan kami para hindi kami malapitan ni Lolo. Ganoon naman yung ginagawa nila palagi tuwing gabi nun. Pumupunta sila sa bahay ni Lola Minda para magsama-sama at mabantayan kami laban kay Lolo Ador. Nasabi na rin ni nanay sa kanila ang plano niya. Pumayag naman sila at nagwikang wala na nga sila magagawa pa. Dahil ang akala nila ay tutuparin ni Lolo Ador ang pangako nitong makikipag-usap lamang ng maayos kay nanay. Para magkapatawaran sila. Bukod doon, wala nang iba. Yung buntot pagi, dala mo ba? Tanong ng tiyahin ko sa tiyuhin ko. Tumango naman ang tiyuhin ko at nagsabing bitbit niya yun. Pati ang langis na hiningi niya sa albularyo. Nung sumapit na ang dilim ay pinapasok na kami ni nanay sa loob ng kwarto nun. Pagkatapos maghapunan, wag na umano kaming lumabas hanggat hindi pa nag-uumaga. Kung ano't ano man ang maririnig namin sa labas ng kwarto o maging sa labas ng bahay, ay wag na kaming lumabas pa ng silid nun. Sige na mga anak, magpahinga na kayo. Wika niya. Sa paglipas ng mga oras habang nagkikwentuhan kaming magkapatid, para na akong dinuduyan ng antok. Hindi katagalan ay hindi ko na namalayang tuluyan na pala akong nakatulog noon.
Hanggang sa nagising ang diwa ko. Nang makaramdam ako ng panakanakang basang pumapatak sa mukha ko noon. Yun bang parang umulan ng malakas at may tulo sa bubungan ng bahay. Tapos napatakan ka. Nakapikit na hinimas ko ang pisngi ko para punasan ang basang pumapatak na yon. Pero saglit akong natigilan. Nang maramdaman kong napakalagkit ng basang nahawakan ko. At sobrang baho nun. Marahan kong idinilat ang mga mata ko. At ganun na lamang ang takot na naramdaman ko. Nang sa pagdilat ko ay nakita ko si Lolo Ador. Nakatayo ito sa gilid ng higaan. Nakadungaw sa mukha ko. Dilat na dilat ang mga matang namumulat. Walang tigil sa pagtulo ang mga laway sa pisngi ko. Nang hilakbot ako nang makita ko siya sa ganong sitwasyon. Kaya naman napasigaw na ako at agarang humingi ng tulong nun. Bago pa man ako makatayo, ay mabilis niyang hinawakan ng leeg ko't malakas na sinalampak pabalik sa may higaan. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa leeg ko na halos himatayin na ako sa tindi ng pagkakasakal niya. Pilit akong nagpupumiglas. At inaabot ang kapatid kong mahimbing pa rin sa pagkakatulog. At para bang hindi man niya narinig ang malakas na sigaw ko noon. Lolo, tumigil na po kayo. Mapapatay niyo ako. Hirap na hirap kong sambit noon. Kitang-kita ng mga mata ko ang marahang pagbukas ng bunganga ni Lolo Ador. Pilit na pinapanganga niya ako noon. Halos pagsakluban ako ng langit at lupa nang mapagmasdan ko siya sa nakakakilabot na wangis. Naisip kong katapusan ko na ng mga sandaling yon. Mukhang wala na akong takas dahil ayaw tanggapin ni nanay ang pagiging aswang niya. Kung kaya't sa akin na lamang ipapasa ng abuelo ko para tuluyan na siyang makapagpahinga. Napapikit na lamang ako at napapaluha. Dahil kahit anong gawin ko ay alam kong hindi ako matutulungan ng mga magulang ko at mga kamag-anak ko. Dahil ni isang salita ay wala nang lumalabas sa bibig ko noon. Pero napahinto si Lolo Ador sa kanyang ginagawa. Nang biglang bumukas ang pintuan, sumigaw ang aking ina't walang sabi-sabing hinawakan sa balikat ang lolo ko, sabay ibinalibag nun. Hayop ka, tay! Ilang beses akong nakiusap sa'yo pero hindi ka nakinig. Pwes ngayon, wala na akong iba pang naisip na paraan kundi gawin to sa'yo. Patawarin mo na lang ako, tay. Sigaw ng aking ina. At sunod-sunod na inundayan ng saksak si Lolo Ador nun. Saka pa lamang nagising ang mga kapatid ko nang magkagulo na sa loob ng kwarto. Kaagad na tinulungan akong makabangon ni Tia Lorna. At umiiyak na nagtanong kung ayos lamang ba ako noon. May nalunok ba umano ako o napatakan ni Lolo Amador ng laway ang bibig ko? Luha ang umiling-iling ako bilang tugon sa tanong ng tiyahin ko. Dahil ng mga sandaling yon ay wala na akong lakas ng loob na magsalita pa. Niyakap na lamang ako ng tiyahin ko para patahanin at pagaanin ang loob ko. Kahit nanlalabo na ang mga mata ko dahil sa luha, ay nakita kong pinipigilan na ng mga tiyuhin ko ang aking inang itigil na ang ginagawa nitong sunod-sunod na pagtarak ng hawak nitong patalim kay Lolo Ador. Nung tinigil na nga ni nanay ang ginagawa niya, mabilis nang tumakbo at tumalon palabas ng bintana si Lolo. Kahit naduguan na ito, nakita kong mabilis pa sa kidlat na nakatalon siya palabas ng bahay nun. Nakatakas si tatay! Sigaw ng isa sa mga tiyuhin ko. Agarang lumabas ng bahay ang mga tiyuhin ko, samantalang ang mga tiyahin ko naman at ang aking inang nanginginig sa takot ay binilinan ng mga tiyuhin ko at ni nanay na huwag lumabas ng bahay. Umiiyak na niyakap ni Lola Minda ang aking ina.
at sinabihan itong tumahan na dahil wala siyang kasalanan. Walang dapat sisihin sa mga nangyari kundi si Lolo Ador. Ilang beses silang nakiusap rito na huwag kaming pagbalakan ng masama pero hindi nakinig ang abuelo ko noon. Maya-maya pa ay narinig ko ang malakas na kalabugan papunta sa likuran ng bahay. Nagsisigawan na ang mga kalalakihan at nagwikang hanapin si Lolo Ador. Huwag hayaang makalayo dahil baka may makakitang ibang tao rito. Ilang minuto rin ang namutawing katahimikan. Tanging mga kaluskusan ng dahon ang naririnig namin at huni ng mga kuliglig na panggabi. Ano nang nangyari sa kanila? Nasaan na sila? Tanong ng tiyahin ko at sumilip sa bintana. Inutusan naman siya ni Lola Minda na isara ang bintana noon dahil baka mamaya ay biglang sumulpot si Lolo Ador. Hindi na yun babalik para pagbalakan na masama si ate at si Gemma, Nay. Dahil sigurado akong hindi na aabutan pa ng kinabukasan si tatay. Nakita ko yung mga saksak niyang natamo sa katawan kaya napaka-imposibleng mabubuhay pa yon. Mahinang wika ng isang tiyahin ko bago isinara ang bintana. Tumahimik lamang ang abuela ko habang inaalo ang aking ina. Makaraan lamang ang ilang minuto ay bumalik na sa loob ng bahay ang mga tiyuhin ko at ang aking ama noon. Sinabi nilang hindi na nila naabutan pa si Lolo. Marahil nakapagpalit na kaagad yun ng anyo pagkapasok sa may talahiban. Kaya mabilis nang nakatakas at hindi na nila nasundan pa. Hintayin na lang muna natin ang pagsikat ng araw bago natin halugugin ang kakahuyan. Alam kong doon tumakbo si tatay para magtago. Wika ng isa ko pang tiyuhing may hawak ng buntot pagi. Dito lang kayo. Susunduin ko lang si Aling Tasing. Anya. Sa pagdaan ng ilang sandali ay bumalik na ang tiyuhin ko kasama ang isang matandang babaeng may mga borloloy sa katawan. Unang tingin ko pa lamang sa kanya ay alam ko na isa siyang manggagamot. Base na rin sa kasuotan at mga nakasabit na borloloy sa leeg niya. Kaagad na pinasuri ako ng abuela ko para malaman kung naisalin ba raw sa akin ang pagiging aswang ng abuelo ko. Matapos akong tingnan, nagsabi ang matandang manggagamot na hindi ako nasalina nun. Mabuti na lamang talaga at nalimpungatan ako't parang narinig ko may sumisigaw sa loob ng kwarto. Kaya ginising ko na ang asawa ko at sinabihang tingnan ng mga bata. Dahil kung hindi, baka kung ano na yung nangyari sa anak ko. Wika ng aking ama nun. Napakunot noon naman si Tio Alfred at nagtanong kung paanong nakawala si Lolo mula sa pagkakagapos nito. Gayong tiningnan niya yung maigi bago iniwang mag-isa sa may silid niya. Sinabi naman ng manggagamot na siguro dahil sa kagustuhan ng abuelo kong makalaya sa pagiging aswang nito. Nakagawa siya ng paraan para makawala sa pagkakatali nun at makatakas sa silid nito. Aniya, lahat ng aswang ay may kanya-kanyang pamamaraan, kaya hindi na dapat yun ikinapagtaka. Sa magdamag ng yun ay hindi kami nakatulog. Hinintay namin ang pagbabalik ni Lolo Ador. Pero sumapit na lamang ang umaga. Hindi pa rin siya bumabalik. Kaya naman napagpasya na nila tatay na halugugin ang kakahuyan. Dahil kagabi bago nawala sa kanilang paningin si Lolo, ay natanaw nilang tumakbo yun papasok sa kakahuyan. Bit-bit ang matatalas na itak, ay nagmadali ng sinuong nila ang kakahuyan. Hindi nagtagal ay bumalik na rin sila kasama ang wala ng buhay na katawan ni Lolo Ador. Nalungkot ang lahat at nagluksa sa nangyari nun. Pero ni isa sa kanila ay walang umiiyak. Narinig ko pang nagsabi si Lola Minda na sa wakas, matatahimik na rin siya. Hindi na siya makakarinig ng mga nakakaawang pagdangoy-ngoy at pag-atungal sa kalagitnaan ng gabi.
Nakakapanindig at nakakarimarim pakinggan sa tuwing naaalala niya ang mga gabing nakikita niyang naghihirap si Lolo Ador. Hindi na rin pinatagal pa ang lamay ni Lolo. Agaran ng inilibing ito pagkatapos noon ay bumalik na kami sa baryo namin. Samantalang si Lola Minda naman ay tuluyan ng iniwan ang lumang bahay nila at sumama kay Tia Lorna. Mag-isa na lamang kasi siyang maninirahan doon at paniguradong malulungkot lamang siya dahil wala na si Lolo Ador. Anya pa ng abuela ko, kahit na isang aswang si Lolo Ador, naging mabuting asawa naman ito. Naging mabuting ama rin sa mga anak niya. Yun nga lang, dumating sa panahong nasa tamang edad na ang aking ina, ay hindi na napigilan ni Lolo Ador ang pagiging awok niya. May mga gabing hindi nito namamalayang unti-unti na pala nitong pinagbalakang biktimahing hawaan ng aking ina. Namamalayan na lamang ni Lolo Ador na sinasakal niya ang aking ina noon at pilit na sinasalinan ng pagiging aswang. At dahil doon, ay magkahalong galit at takot ang nararamdaman ni nanay sa kanyang ama. Kung kaya't naglayas ito at ilang taon din ang lumipas bago siya nagpakita rito.